Hi everyone! Our topic for today is fractions. Okay, so ano nga ba ang fraction? So according here, a fraction represents a part of a whole. So for example, meron tayong isang masarap na pizza. So itong pizza na to, isang buo ito. Ngayon, hinati natin sa 8. Each slices nung pizza na to ay part ng isang buo. Ngayon, meron akong mga drawings dito. For example, itong circle na to, hinati natin to sa ilan? Sa 1, 2, 3, 4, 5. So, hinati natin yan sa 5. Ngayon, may shaded part. Itong shaded part na to, ilan? Isa lang, diba? Isa lang to. So, ngayon, kung ipa-fraction natin to, ito ay 1 sa 5. So, sinade natin yung 1 sa 5. Kaya ito ay 1/5. Tama. Next. Sa ito naman, square. Ngayon sa square na to, hinati natin sa ilan? Sa 1, 2, 3, 4. Sa hinati natin sa 4, yung isang buong square. Ngayon, sinade natin yung 1. Kung ilalagay natin yan sa fraction, itong 1 sa 4 ay 1/4. Tama. And then next, eto naman, hinati natin sa 1, 2. So, hinati natin sa 2 ang isang circle. The shaded part ay 1/2. Tama. And then last, itong octagon, ilang hati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 hati. Ngayon, ilan yung shaded part? The shaded part ay 1, 2, 3. So, 3 sa 8 ang sinade natin. So, yan ay 3/8. Tama. Okay. So, may mga type ng fractions. So, number 1 dyan ang proper fraction. So, ano ba yung proper fraction? So, a proper fraction is a fraction where the numerator is smaller than the denominator. So, this means that the fraction represents a value of less than 1 whole. So, ganito lang yan. Pakita ko example. Ayan, 1/2. So, yung numerator niya ay mas maliit kesa sa denominator. Tama. So, ito, 2/3. Mas maliit yung numerator sa denominator. Ayan, 1/4. Proper fractions yung mga yan. Also, if you will notice, mas maliit yung value nito kesa sa 1 whole. Ibig sabihin, part lang talaga tong mga to ng isang buo. Okay, and then next type is the improper naman. So, kung may proper, may improper naman. Ito naman, yung numerator ay equal or greater than the denominator. So, these are some examples. 3/2. Improper yan kasi mas mataas yung value ng 3 kesa sa 2. Diba? Greater than yan. Equal. Improper talaga yan. Kasi actually, yung 5/5 equals yan sa 1. Tama. Okay, 7/4. Mas mataas yung 7 sa 4. Diba? Ganun lang. Mas mataas din yung 10 sa 3. Diba? Yan lang yung mga improper fractions. Okay, meron din tayong tinatawag na mix. Diba? Halatang-halata naman mix. Combination, pinagsama. Ano ba yan? Pinagsama ng isang whole number at isang proper fraction. So, these are the examples. Ayan. Diba? Pinagsama may whole number, may proper fraction. 4 and 3/4. Next, 3 and 1/2. Yan ang mga mixed fractions natin. Pinagsamang whole number and proper fraction. Next, conversion naman. We can convert fractions. So, pwede natin i-convert yung mix, yung may whole at saka may improper fraction to, yung may whole number at proper fraction, pwede natin, yung tinatawag natin na mix, pwede natin yung i-convert into improper fraction. So, paano ba yan? Sabi dito, multiply the whole number by the denominator and the numerator to the product, and then place the result over the original denominator. So, madali lang yan actually. So, for example, we have
2 and 1/3. So, yan yung ating mixed fraction. Tama. So, paano natin yan i-convert into improper fraction? Sabi daw, gayahin natin muna yung denominator para mas maganda. And then, pagka nagaya na natin, i-multiply naman natin yung denominator natin, yung original denominator natin sa whole number. Correct. So, 3 times 2 equals 6. Tama. And then, next daw ay i-add. I-add naman natin yung 1. So, ito yan. In-add lang natin dito. So, 6 plus 1 equals 7/3. So, ginaya lang natin yung denominator natin. Ganun lang. Ang dali, diba? So, bibigyan ko na lang kayo ng mas magandang example. So, for example, we have 3. Sorry po, ang pangit ng sulat ko. Dito lang yan. Pangit. Pero sa totoo, okay naman. Okay, 3 and 1/2. So, gagayahin muna natin yung denominator para mas madali. Tapos, ang sabi daw, etong 2, i-multiply daw natin dito sa 3. So, 2 times 3, 6. So, dali lang yan, no? Tapos, mag-a-add tayo. Ang i-add natin itong numerator na to. So, ilalagay lang natin dito, equals 6 plus 1 ay 7/2. O, diba? So, yun. Dali lang, diba? Okay, another example para mas maintindihan nyo. 4 and 2/3. Ang pangit talaga. Ba't ganun? Okay. So, una, yung 3, kopyahin. Tapos, ito, i-multiply. So, 3 times 4 equals 12. Tapos, mag-a-add daw tayo ng numerator, which is 2. So, 12 plus 2 equals 14/3. Tama. O, di ba? Dali lang. Yun lang actually yun. Okay. So, next naman natin ay improper to mix. Balik rin naman natin. Meron tayong mix to improper to mix naman. So, ito, madali lang din yan. Division lang. So, divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole number, part of the mixed number. The remainder becomes the numerator of the fractional part with the same denominator as the original improper fraction. So, for example, the 7/3, yung example natin kanina. So, 7/3, i-divide lang natin yan. 7 divided by 3. Ilang 3 meron sa 7? Dalawa, diba? So, kasi 3, 6. Tapos, 7 minus 6, 1. So, may natira tayong isa. May remainder tayo na 1. So, ang mangyayari dyan, 2 remainder 1. So, yun ay 2 and 1/3. Kinopy lang ulit natin yung denominator. Diba? Ang dali lang. So, kung bibigyan ko kayo ng another example, just in case, the 7/2. Ay, ang pangit. Intindihin nyo na lang. So, ang gagawin lang daw natin dyan ay, i-divide lang natin yung 7 divided by 2. O, yung normal lang. Ganyan lang yung normal natin pag-divide, diba? So, 7 divided by 2. Ilang 2 meron sa 7? Tatlo, diba? 3 times 2, 6. Tapos, eto, minus lang. May remainder tayong isa. So, 3 remainder 1. Ang gagawin lang natin dyan, eto yung 3. Yun yung whole number natin. At ito yung 1. Ito yung numerator natin. 1 over, gagayahin lang natin yung denominator na 2. So, yun. 3.5. Diba? Pak, pak, pak. Dali lang. Okay, another example. 14/3. Kung maalala nyo, ito lang yung example natin kanina eh. So, ayan, 14 lang yan. Normal na division natin, kung gusto nyo ganyan. Eto, ilang 3 meron sa 14? I-learn. 3, 6, 9, 12. Oh, meron tayong 4. So, 4 times 3, 12. May matitira tayong 2. So, may remainder pa tayong 2. So, again, 4. Yun yung ating whole number. And then, ito yung ating numerator, which is the 2. And then, copy lang natin tong denominator na 3. Pak, pak, pak. Yan na, yarn. O, diba? Ang dali-dali learn. Okay. So,
That's it for this video. Don't forget to like and share. Thank you so much.